sa isang makipot na eskinita sa Kolkata, India, kung saan ang hangin ay may halong amoy ng mantika, pawis at konting mystery, may isang lalaking dinudumog. Hindi dahil pogi, hindi dahil malinis, kundi dahil sa sobrang kadugyutan na kahit itis napapailing at ang mga nagda-diet na bakterya ginagalis. Kilalanin si Lali Changani, isang street food vendor ng Club Kachori na kahit mukhang bossing ng mga bakterya, dinudumog, pinipilahan, dinadayo. At ang tanong ng sambayanan, bakit? Welcome sa Kolkata, kung saan ang almusal hindi para sa mahihina ang sikmura. Isang lugar na parang normal lang sa unang tingin. Makipot na kalye, maingay, may halong usok, alikabok at amoy ng mantikang inaabot pa ni Magellan. Pero wag ka, ito ang isa sa pinakasikat na breakfast spot sa India. At dito hindi uso ang walang pila. Kahit umaga pa lang, humahaba na ang pila. At ang pinakamatindi, 5 hanggang 10 minuto ka talagang maghihintay para sa isang simpleng pagkain na hindi pala ganun kasimple. At sa gitna ng lahat, nakaupo si Lali Changani na parang hari sa kaharian ng mantika. At itong talyer na ito, tindahan na ito, 40 to 50 years nang naghahasik ng putahe. Ganung katindi ang family business na ito. Steady lang at ang mga customer hindi lang suki, hindi lang regular, legacy na. May mga bata dito na bata pa sila, dito na kumakain. At kahit ngayong may apo na sila, abay bumabalik pa rin. Ganun kalakas ang tama ng pagkain na to. Lalo na yung mga natapon, abay sasandukin pa yan at ibabalik sa kanyang mahiwagang kaserola. Tingnan mo naman yung lagayan. Ito yung dahon lang na mukhang ginamit pa ni Mang Kepweng sa kanyang kabalbalan. Kaya naman bukod sa mura, mapapamura ka sa diskarte ng bida natin ito. Hindi uso ang gloves, wala siyang hairnet at lalong wala siyang pake. At ito na nga kung bakit siya pinaka-viral. Walang arte sa pagdampot ng pagkain. Mabilis pa sa mason na arawan ang galawan. Parang dumadampot lang ng pako sa tagiliran. At yung mga helper niya, ganun din, habang nagkwekwentutan sa likod. At habang inaabot niya yung pagkain sa kanyang mga suki, parang sinasabi niyang, immune system nyo na ang bahala sa inyo. Pero ang tanong, bakit ang daming bumibili? Bakit walang umaalis kahit nasaksiyan nila ang kahindik-hindik na pangyayari? Dito ka talaga mapapaisip. May mga estudyante, may mga empleyado, may mga tambay, lahat sila nakapila. Walang arte, walang reklamo. Okay, ito na yung moment na inaantay ng lahat. Ang kachori. Hindi ito basta tinapay. Ito ay deep fried, golden brown, punong-puno ng ural dal sa loob o itim na munggo. Pag hinawakan mo pa lang, parang sinasabi na niya, ready ka na ba sa consequences? Pag kinagat mo, may sabog ng lasa, may init, may halong wala ng atrasan. Bubusugin ka hanggang mawalan ka ng respeto sa sarili mo. Sunod ang alo sabzi. Mukhang simple, pero wag kang magpapaloko. Ito yung tipo na tahimik pero deadly. Pag pinagsama mo sa kachori, combo na parang toxic relationship. Hindi mo gusto, pero hindi mo maiwan. At eto pa ang tinatawag nilang Jollibee, pero walang manok. Ito na ang huling sapa. Matamis, malagkit, parang sugar overload na may kasamang konsensya. Isang kagat pa lang, parang may bumulong sa'yo. Bahala ka na sa blood sugar mo. Ayon sa mga loyal customer, unique daw yung lasa. Hindi mo matitikman kahit sang impyerno. Pag nakaligtas ka, congrats, immune ka na sa lahat. Siyempre sa mata ng health inspector, red flag. Pero sa mata ng customer, legend. Yeah, is it good?
It's nice. Nice, yeah. Clean? Is it clean? Yeah. Yeah. Okay. It said it's clean. At ito ang pinaka-wild. Kahit umuulan ng malakas, kahit mabasa ang mga tao, nandyan pa rin. Pumipila pa rin, kumakain pa rin. Parang sinasabi nila, kahit anong bagyo, hindi kami uurong. Ganun kalala ang cravings dito. Hindi hype, hindi scripted, tunay na addiction. Kaya sa tanong na bakit siya sumikat, simple lang ang sagot. Mura, legit, walang arte, walang pa-impress, lasa lang ang puhunan. At higit sa lahat, totoo, kahit mukhang delikado. Sa mundong puro filter at fake, ito yung pagkain na hindi nagpapanggap, hindi nagpapapansin. Pero pag natikman mo, ewan. At ito pa ang malupit. Minsan hindi na lasa ang dahilan. Experience na, challenge na, kwento na. Dahil kapag nakakain na sila kay Lali, certified matapang na. Hindi ito bago sa India. Ang street food ay parte na ng buhay nila. Ang kalye ay para na nilang kusina. Yung risk, kasama na sa package. Pero si Lali, level 999. Kaya naman kung sakali mapadpad ka sa Kolkata at gusto mong maranasan ang tunay na agahan ng masa, alam mo na kung sino ang pupuntahan. Woo! Rock and roll to the world. Sa mundo kung saan lahat gusto malinis, may isang lalaking nagtagumpay kahit kabaliktaran. Si Lali Tiangani. Hindi perfect, hindi hygienic, pero hindi mo makakalimutan. Kung nasarap mo si Lali at inabot niya yung pagkain, kakain ka ba o tatakbo ka? Comment mo na yan, bossing. At kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, nakakatawa, nakakagulat at minsan nakakadire, like, share, subscribe. Dahil dito sa Tito Jones TV, hindi lang tayo nagkwekwento, pinaparamdam natin. Shout out kina Usok 420 Philippines, Gloria Gabo ng Muntinlupa City, Raymond Relox, Rolo Palamores, Christian Totica, Gabriel Bruhan ng Antipolo City, Hermie Yusuf na sa Kuala Lumpur, Mike Munez ng Jensan, Francisco Tambal ng Tanza Cavite, Royce Paraon ng Kidapawan City, Tito Saltik from Occidental Mindoro, Region Hatulang from Eastern Samar, Kulaway Family ng Camarines Sur, Roel Mendoza from Pangasinan, Nanay Merlinda Benting ng North Iloilo, Galyos Family ng Iligan City, Enrique Lumahang from Hasaan, Misamis Oriental, Lakay Tiamyanan na nasa Los Angeles, California, kina Ellen Espino at Prinsipe Fritz Love. Happy birthday kay June Grace Bacolbas ng Jensa, Angelo Batan ng GMA Cavite, kina Jepoy Canete ng Tagum City at Abel Family. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.